Okay, hello. Kumusta ka na, Scorpio? So, ang iyong sign ay kilala sa sa pagiging misteryoso at matapang sa pagharap ng mga katotohanan. So, ngayon gagamitin natin ang mga tarot card para silipin, no? Ang mga lihim na nakatago sa iyong puso at kung ano yung pagbabago na paparating sa iyong buhay, no? Sa pag-ibig. Ayan. So, cross watcher also is welcome. Marami pong salamat sa mga nag-subscribe sa Happy Angel Reading, no? Thank you so much sa inyong support. So medyo maingay po, no? Ayan, nag-cleanse lang po tayo, no? Malinis po ang inyong space at ang ating space dito. And this is general reading po, no? Make sure na just take what's resonate to you. Uy, tumatalon si Emperor in reverse. Maybe you're dealing with Emperor, with Aries, no? Na medyo ibang energy. And you have also Seven of Pentacles in reverse, Judgment, and Five of Swords. And Page of Swords in reverse. So, kukuha rin tayo ng inyong Archangel guidance, no? At isang soul journey kung where kayo, kung saan kayo magpo-focus sa Oktubre, no? So, kukuha muna tayo sa sa ating Archangel guidance, no? Parang this is guidance na gawin yung weapon sa Oktubre, no? Ayan, courage kay Archangel Ariel. Wow, talagang beautiful to sa Archangel Ariel. Napakaganda ng kanyang message, no? So, then kukuha tayo na Soul Truth po ang deck na to, ang oracle card na to, no? So, dito po natin makikita kung saan kayo dapat mag-focus. Ito po yung sigaw ng inyong kaluluwa or sabihin natin, this is what your souls wanted you to know, no? Ayan, so mamaya po babasahin natin yan, no? So first of all po, no, nakikita na natin mga taong maaring iyong makasalumuha. So ito si Emperor in reverse, no? So pag hindi pa ito tao, no, kumbaga this is situations na ang card nito is nagsasadya na sa Oktubre parang lack of control. Meron din tayo, pwede rin sabihin na authority to, stability, no? Pagdating sa love, ito yung nag-indicate ng power struggle or parang merong feeling na ungrounded sa relationship or maybe ang partner mo or ikaw ay sabihin natin overly dominant or parang sabihin natin controlling. So it can also point to sabihin natin refusal to commit or let's say to take a responsibility, no? Because the emperor
kung makikita natin, ang characteristic niya actually is very controlling pag naka-reverse siya, no? And sabihin natin, this could be also ang iyong previous partner, or sabihin natin, ito yung nagpapahiwatig din ng isang taong matigas ang ulo, no? Nagpapabaya o walang kakayahang mag-lead. Sa aspeto ng financial, pwede ito yung maging sanhi ng poor management o pagkawala ng direksyon, no? And makikita mo rin na this could be hanggang ngayon is medyo tumatatak pa rin sa iyong reading hanggang sa October, no? Na medyo may kinalaman. And then itong 7 of Pentacles in reverse, ito yung nagpapahiwatig actually ng pagkabigo o kawalan ng pasensya, no? Kumbaga ito yung sinasabi na pakiramdam mo ay yung hindi ka nabibigyan ng sapat na reward para sa iyong pagod at hirap, no? So pinapakita nito ang disappointment, no, Scorpio? Sa Oktubre ang iyong mga pagsisikap ay parang walang patutunguhan, no? So kung makikita mo, ang carding ito is parang hindi mahina ang medyo ang pagiging pasensyoso mo sa Oktubre, no? At parang nakikita mo is madali kang sabihin natin na annoyed din, no? Or sabihin din natin na medyo ayaw mo ng yung discouragement, pati yung pagiging impatient. Parang marami kang katanungan sa yung matagal mo nang inaantay, especially rin sa relationship. Na parang tingin mo nag-invest ka sa relationship na yan, but parang walang kwenta. Parang it's not paying off, yan yung nasa isip mo, no? And parang nadi-discourage ka rin dito at kino-question mo ang relationship mo rin sa future kung anong mangyayari, no? Parang you're wondering na yung time and effort mo na ininvest is not worth. Parang feeling na disillusionment ka, no? Parang medyo nakikita natin din na nakakakuha ka rin ng, sabihin natin, pwedeng feeling discouragement at yung paghihirap mo. Parang napapaisip ka kung worth it ba ang lahat ng effort mo sa relationship na yan, no? Or baka sabihin na lang na parang nagsasayang ka lang ng pagod, no? So, kung makikita mo rin, no, may judgment ka rito. So, ito yung major arcana card na nangangahulugan ng malaking pagbabago at rebirth sa'yo. No, ibig sabihin nito, ito yung isang turning point na panahon na para gumawa ka ng matinding desisyon tungkol sa relasyon, no? So, kailangan mong bitawan ang nakaraan at you need to move on din, no? Ang desisyon nito is medyo, sabihin natin, yes, mahirap sa'yo, pero ito yata ang pinaka turning point mo, na ito na yung kailangan mo nang magkaroon ng self-reflection, no? Sa process ito, actually, maaring may isang tao na nagsisilbing gabay din sa'yo, kausap o tagapayo. Hindi ibig sabihin na siya yung magdidesisyon para sa'yo, ha? Pero ito yung sabihin din natin, ang presensya niya at makakatulong para mas maging malinaw ang iyong isipan. So, maaring ito yung isang matalik na kaibigan o isang trusted family member din o kahit isang therapist din, no? Nakikita din natin dito na yung pagkatuliro mo ng October, especially you have this 5 of Swords. No, kapag itong 5 of Swords ay nandito sa'yo, yung parang tingin mo is nanalo ka na pero hindi pala, no? So ito yung nagpapahiwatig ng yung sabihin natin mga taong pagiging kalahati mo sa isang matinding away. Or ito rin is competitions or argumento. So may nakita tayong maaring itong isang kaibigan na nakaaway mo o isang katrabaho na nakikipagkompetensya sa'yo. Sa pagdating naman sa romantic partner din, ang mga taong ito yung nagtutulak sa'yo na harapin ang defeat na mararanasan mo o naranasan mo na pilit mong kinakalimutan pero andyan pa rin, no? So, ang 5 of Swords actually, no? Asahan mo rin dito na parang nagpapahiwatig na ito yung away o betrayal, no? Kung saan walang nanalo sa relasyon. Maaring may malalim na argumento o sabihin natin nasaktan ng damdamin ng isa, no? Kumbaga, halimbawa is
trabaho, grabe ang trabaho mo, malaki nga sweldo mo, na-hospital ka naman, no? Parang gano'n. Parang hindi in balance ang pagkapanalo mo. But yes, nanalo ka rito, no? Pero talo pa rin sa ano, ang suma total talo pa rin kasi parang sabihin mo, halimbawa sa trabaho, nag-insert ka ng effort diyan. May konting ano, kumbaga, pero marami kang natapakan na tao. Nanalo ka nga pero marami kang natapakan na tao, marami kang nakaaway. So is it still worth of winning ba? Parang gano'n, no? So, kung makikita mo rito, andito rin ang medyo nakita mo, no, panay thinking, ang mga nandito at saka mga tao din makakalubilo mo. Meron kang Pisces, Cancer, Scorpio. Andyan na nga si, maybe ang ex mo na specific, ano niya is Aries, no? Na medyo iba yung energy, no? And kung nakikita mo rin, no, andito rin ang Page of Swords, reverse. Ito yung nagpapaalala sa Oktubre sa'yo na mag-ingat sa iyong pananalita. Baka may masabi kang hindi mo sinasadya na lalo na yung magpapalala ng gulo pa. Kumbaga, ipinapahiwatig din ito yung kakulangan sa transparency at pagiging tapat sa relasyon, no? So, makikita din natin ang Page of Swords in reverse. Ito yung isang tao na medyo may pagkasinungaling, no? Yung siksik ng siksik na sa issue na hindi naman siya kasama. Baka may nakakaano kang taong ganyan na, no? Ganyan taong uri sa itong Oktubre mo. So, ang tao din ito is isang sabihin natin is hindi siya medyo tapat, he is lying. Or sabihin natin na ito rin yung babala sa komunikasyon, no? Na minsan ang mga tao ay parang hindi tapat nga sa kanilang intensyon, nalapit sa iyo kunyari mabait pero hindi naman. No? Maari ring may bago kang makilala na magbibigay ng maling impormasyon sa iyo o magiging sanhi ng miscommunications. No? Sa mag-ingat sa Oktubre sa mga taong ito dahil maaring nilang maging komplikado ang sitwasyon. Maaring magpalala ng sitwasyon din. No? So nakikita ko rin dito na ang Page of Swords in reverse, it could be Libra, Aquarius, Gemini. Medyo ano sa'yo, no? Sabihin natin medyo mas bata sa'yo, no? At nakikita ko rin na medyo malaki ang role nito sa Oktubre para sa'yo na maaring makaapekto sa stability mo or sa pagiging unbalance mo, no? So nakita natin na mahalaga itong ngayong Oktubre ay yung mga nagtutulak sa iyo na harapin ang mga problema, no? Especially na talagang concern ang Page of Swords din. Kasi ito yung mga miscommunications at saka ito yung nagsasabi na conflict or argumentative na medyo may resolve na parang lumala, no? Na maaring maging lumaki ang issue, no? Dahil atid nga ng Page of Swords na ito, no? So, it could be also na ang current relationship mo rin is argumentative energy ngayon, no? So, ito rin yung paalala sa'yo na wag maging padalos-dalos sa pakikipagtunggali o pakikipag-usap sa dahil tingin natin ang yung person is a little bit sensitive. So, maaring Scorpio na wag ka munang padalos-dalos or kumbaga wag kang basta na lang magsasalita ng tingin mo makakasakit din, no? So, ang Page of Swords din nito ay talagang malaking hamon sa iyo, no? Dapat magbigay ka ng distansya sa mga taong bago mong nakikilala, especially sa Oktubre, no? At maging maayos ang pag-iisip, especially pag may taong maaring maging parang tingin mong complicated na, tapos sumisingit pa, yun na yun ang sinasabi ko sa iyo. So it could be Libra, Aquarius, Gemini, na bata rin na medyo makikigulo rin, no? Or sabihin natin batang isip or immature. And kung nakikita mo rito, no, ang Oktubre sa love life mo actually, no, kung pagdidikitin natin ito, isang emperor na parang medyo hindi ka na rin Scorpio, parang could be na hindi ka nahihirapan ka i-let go ang taong ito or parang pinag-iisipan mo actually na medyo dumistansya o gusto mo makipaghiwalay sa taong ito dahil ganyan nga ang
parang hindi ka na rin makatiis, parang gusto mo nang kumawala rin sa isang when it comes to love life. Gusto mo na makawala sa kanyang pagiging or sabihin natin pagiging niya, pagiging mahigpit, pagiging manipulative niya, ang kanilang connection, And then you also, dito yung sinasabi rin na ng judgment at itong subsorts na kailangan ka na rin talaga na mag-finalize kasi medyo nahihirapan ka na rin Yes, akala mo very high standard ang persons nitong fire sign na to. Ngunit sa akala mo is maraming blessing na mararating sa'yo pero nahirapan ka. Yan din yung sinasabi ng you need to make some decisions right away, para sabihin natin matugunan pa ang gusot or mas lalo para matigilan na rin ang paghihirap mo kung gusto mo nang kumawala sa ganyang sitwasyon mo. Especially, mukhang may anak na kayo nito. Di kaya ginugulpi ka pa nito? O ginugulpi ka sa salita. mas masakit ang salita, kasi yung physical, Hindi ko naman sinabi ng kayo, Pero yan ang nakikita natin sa basa mo rito, So yes, medyo sabihin natin medyo full of challenge and hamon. Pero which good thing is ang pagiging finalize mo lang, yung magkaroon ka lang ng finality na tatapusin mo o itutuloy mo. Doon na magsi-start, Kukuha rin tayo ng 3 cards sa fortune telling, Para po ito kay Scorpio. Tingnan natin kung ano ang bibigay na paparating sa'yo. So ito yung actually traditional na tarot na fortune telling din, So titingnan natin kung anong paparating sa'yo at kung ano pang darating karagdagang impormasyon, Desire, hope, natin. Yun, bumagsak na si constancy, So pag ito actually lumalabas sa iyong pagbasa, so medyo nahuli yung constancy natin. Nililipat lang natin sa dulo. Ayan. So, kita mo rito, andito ang desire and hope at constancy, Itong desire na to, kita mo yung babae, Parang ito yung card na kumakatawan sa isang pinakamalalim na kagustuhan din or passion at mga pangarap. So maaaring ito yung tumutukoy sa isang bagay na matindi mong hinahangad sa buhay tulad ng pag-ibig, tagumpay, karera o sa personal na paglago. Ito yung paalala na ang iyong mga kagustuhan ay may kapangyarihan na magtulak sa iyo, para kumilos at bumuo ng iyong sariling kapalaran. At meron din ako nakikita na parang may inaantay ka talaga ng gustong-gusto mo when it comes sa love life na inaantay mo siya lagi, parang umaasa ka na ayan, paparating na siya sa'yo. This is maybe yung sinasabing hope na karugtong nito, Ito yung pag-asa. So ang card na ito yung nagbibigay din ng, sabihin natin na positibong pananaw, optimismo. Sa kabila ng anumang hamon, ang hope ay nagsasabing manatiling maniwala na magiging maayos ang lahat at manatiling maniwala na ang gusto mo ay darating. So ito yung simbolo rin ng liwanag sa dulo ng lagusan, So nagpapahiwatig din na merong possibility na maging maganda ang mga bagay, At maaring maranasa, matanggap ang iyong mga blessing na inaantay at ang mga inaantay mo na paparating sa iyo, Basta magkaroon ka lang ng pananampalataya, At lahat ay magiging maganda. Ang constancy naman, ito yung katatagan. So, ang card na ito yung tumutukoy sa katatagan, katapatan, at commitment. So, sinasabi nito na ang iyong pagsisikap sa Oktubre, ang iyong pananampalataya ay kailangan maging matatag. Ito ay naghihinkayat din na sabihin natin na manatili ka sa iyong
pinili, no? Maging matapat sa iyong sarili at sa iba o sa karelasyon. At magpapakita ka lang din ng pagiging matyaga, no? So, ang pag-unlad ay actually is nagmumula sa pagiging tapat at hindi sa pagbago-bago, no? So, makikita mo ang pinakamensahe nito, yung pagnanais mo ay maaring matupad sa Oktubre, ngunit ito ay mangyaring lamang kung mananatili ka sa iyong pag-asa sa hope na yan at kung magpapakita ka ng katatagan with the constancy rito, no? So, ang pag-asa at paniniwala ay hindi sapat. Kailangan din ng matatag na commitment at pagsisikap, no? Para maabot ang iyong mga pangarap. Ang kombinasyon nito ay nagbibigay diin na ang iyong mga pangarap ay achievable, hindi imposible. Basta huwag kang bibitiw at maging tapat sa iyong sarili. Tatandaan mo lagi yan, nak, no? Very beautiful energy. So, abangan mo yan, no? Sa, basta tatlong ingredients, no? Na ibinigay sa'yo. Desire, hope, and constancy. So, maliwanag po in-explain ko yan na para maging maayos at umayos ang lasa ng inyong Oktubre. No? Dahil nakita mo ang hamon at challenge sa iyong Oktubre na darating, ngayon napanood mo na at magiging maayos ang lahat dahil dyan sa tatlong desire, hope, at constancy na ingredients. And then, we go naman dito kay Archangel Ariel, no? Courage daw, ayan. Be courageous and stand up for your beliefs. Panindigan mo na tama ka, kung tingin mo yan ang nararapat, panindigan mo. Yun nga yung sinasabing judgment, no? Ito yung finality, no? Tingnan mo, connectang-connecta. I-finalize mo lang kung you go ka o hindi, no? Dahil susuportahan ka at make sure maging matatag ka, kagaya sinasabi ng constancy, no? Because andyan lang din sa Archangel Ariel, no? Magugulat ka if you stand and make some finality, no? Andiyan siya, no? Kumbaga magkakaroon ka ng tapang na hindi matitinag, no? Ayan si Archangel Ariel. And then ang iyon namang where you need to focus at then, no? So kung makikita mo rito, sa Archangel Ariel ang gagabay sa iyo sa October para lalong maging matatag at suportahan ka niya, no? He will give you his shield para hindi ka matinag din, no? So marami kang laban, oh, pero ito pa rin ang gusto kong iparating sa iyo, no? Na you need to decide para at least alam mo kung saan ka pupwesto at alam mo rin kung saan pupwesto ang persons mo. No, ito naman ang dapat nating soul truth to, no? Ang oracle na to ay yung parang bulong ng iyong soul na dapat dito ka mag-focus. Yung what am I looking for outside myself, that's already within me, no? Kumbaga lahat ng ano pa ba yung may hinahanap ka pa ba na wala ka? Parang gano'n, no? May hinahanap ka pa bang ingredients na na tingin mo wala ka pa sa'yo? Lahat is nasa iyo na, ang sabi ng card na to, no? Kumbaga, hindi mo na kailangan maghanap pa. Kasi ibinigay ko ng lahat, no? Kumbaga, kompleto Ricardo ka. Bakit hindi ka pa makapag-decide? Andiyan dyan na lahat ng solusyon, no? Andiyan dyan na yung pinakita ko na rin sa'yo sa Oktubre ang mga sangkap, ang mga rikado, ang mga problema, ang mga challenge at ang maaring mangyari at ang mga taong So ngayon siguro wala ka nang hahanapin pa. Kumbaga, all you need to do is to finalize, no? Yan ang pinakasabi ng message na ito na lahat is kompleto rikado na. Wala ka nang hahanapin pa sa iba. Nasa iyo na pati yung tapang na yan, yung pagiging resilience mo, no? Makakapag-decide ka na to make your life better, no? Ang sabi. So sa Oktubre, hindi mo na kailangan pa mag-search na kung ano-ano dahil lahat ng weapon is ipinunubide na sa'yo. Kasama pa si Archangel Ariel na gagabay sa'yo. So, lahat ng ang October mo is magiging masayang, maganda at maunlad, no? So make sure use these three ingredients mo. Desire, hope, and constancy. No? Ayan, nagusto mo bang ating reading? At please don't forget to like and subscribe and hit the notifications bell. I'm sorry. So always po, no? Always be happy and grateful no matter what happen, no? Claim nyo ang mga journey po ninyo dahil diyan po kayo magiging matatag harapin ang mga hamon, no?
Please don't forget to like and subscribe. Ayan, marami pong salamat sa mga nag-hype at sa mga nagko-comment. Ayan, marami na po tayong ticket dito, no, na bubunot tayo para po sa gawin kong private reading, no. So, kukuha po tayo sa isa sa bawat sign, no. Ayan, so marami pong salamat. Patuloy niyo pong suporta ng Happy Angel Reading, no. At please don't forget to like and subscribe again. No? So sana po mag-join kayo, no, be a member po dahil marami tayong video para sa mga member. Okay, thank you po and God bless you. Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you know something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring little more peace into your life. We all struggle with your own issue, self-defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, where we are aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus on self-care and get clear on what blocks your way to living in a life you truly want and deserve? You make important decisions every day and might question a lot of past choices and future possibilities. This is why HAR is essential to provide answer and deliver guidance from your spirit guides and divines. HAR can give you a quality advice about all different parts of our lives, including love, career, relationship, past life, structured to the depth of your psyche, offering you insight on how to gain more control of your situations and path moving forward. In HAR, everything will be revealed to you. In HAR, you'll be gonna be enlightened, empowered, and inspired. Hello, good day everyone. Mabuhay kabayan. I'm inviting you to join our live stream here in YouTube. And please don't forget to like and subscribe and hit the notifications bell. Thank you.